unang isip ko'y gulong-gulong. Hindi alam kung paano ang mamuhay ng tahimik sa ibabaw ng mundo. Kaya kung minsa'y napahamak ako, salamat at tinipid mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, pinango mo ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Hallelujah. Wala nang higit sa isang tulad mo. Pag-ibig mo kailan may maglalaho. Kahit ako'y makasalanan, di mo ako pinabayaan. Pinakay mo ako patungo sa'yo. Salamat at tinipid mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, pinango mo ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung malimutan nung ako'y napala, kung hindi nagkaligtasan, ako'y iyong tinulong. Surat yung nagbuti mo sa akin. Ang isang katulad ko, sa masamang gawa, pinango mo ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Okay. Mayong gabi dinhi sa Purok 3 na ba akong pagtahod sa tanang barangay opisyalis. Salamat sa inyong pagtugot na makasangyaw kami sa mayong balita. Mga katawhan, mayong gabi among gulamon sa makadiyot ang inyong mga dalunggan sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Asa ko magsugod, magampo sa ta. Amahan nga balaan, pinagi sa ngalan ni Jesus. Ikaw ang Diyos na may mamuhat ng matawag na kagabiyon. Salamat o God sa inyong himaya nga may magapamuhat
sa tanang nagapamati sa imong mga pulong. I decree and declare in the mighty name of Jesus na dili mo labay kawang Ginoo ang imong mga pulong, kung dili magapamuhat kini sa matag usa ka mga kasing-kasing o tubunga kini o pagtuo, kaluwasan o kayuhan. In the mighty name of Jesus, tabuni kaming tanan o Dios sa imong habiling nga dugo, na samtang kami magapadayon, maangkon namo ang kadaugan, pinagi sa ngalan ni Jesus. Salamat pala ang Espiritu Santo. Ikaw ang Diyos na may mamuhat sa tanang katawan, nining dapita, in Jesus' mighty name. Amen. Dadaman ako mga higala, hindi sa libro ni Nehemias. Akong basahon sa Nehemias 6, ngadto sa unahan. Kini nga istorya, kabahin kini sa pagbalik sa parel sa Jerusalem. Lalaw sa pagpatay kang Nehemias. Sa dihang nabalitaan ni Sanballat, ni Tobias o ni Gesem nga taga-Arabia o sa ubantang mga kaaway namo nga nahumanan namo pag-ayo sa kuta bisan tuod kung wala pa namo ikataod ang mga sira sa mga ganghaan niini. Gipatawag ako ni Sanballat o ni Gesem kay kuno buot sila makikita kanako dito sa usa ka balangay sa kapatagan sa uno. Apan dautan di ay sila tuyo kanako. Pusa nagsugo ako mga tao sa pagbalibad kanila nga dili ako makaadto kay daghan akong buhat o dili ako buot nga usikan ko ang akong panahon aron lamang sa pagkikita kanila. Sa makaupat nga higayon gipasuguan ako nila ug buot silang makikita kanako. Apan gitubag ko sila sa mao gyapong balibad. Unya sa ikalima nga higayon gipadad-an ako ni Sanballat og abli nga sulat pinaagi sa iyang sulugoon. Og maong sulat nag-ingon, nakabalita kami sa ubang nasod ug bisan sa Gesem. Nag-ingon ikaw ug ang mga Hudyo naglalaw sa pagrebelde ug mahinungdan nga giayo mo ang parel sa syudad kay buot ka man mahimong hari. Nagpili ka kunog mga propeta nga may maproklaman kanimo ingon nga hari sa Huda dinhi sa Jerusalem. Sa walay duha masayran kini sa hari busa maayo nga magsabot-sabot kita. Gitubag ko siya sa pag-ingon, bakak ka ng imong giingon. Nagtumo-tumo ka lamang. Buot ila kaming hadlokon sa pagtuo nga muundan kami sa among gibuhat. Apan ni sa mong Tinoo ng akong tinguha sa paghuman niini. Sa usa ka adlaw niana miadto ko sa balay ni Simias, anak ni Dilayas ug apo ni Mehitabil nga dili makabiya sa iyang balay. Ningon si Simias kanako, magtigom kita dito sa templo sa Dios. Og takpan ta ang puntahan ini kay moani sila gabi og patyon kanila. Apan mingon ako, dili mahimo nga magtinalawan ako. Nagtuo ka ba nga matago ako sa templo aron maluwas? Dili ako moadto. Nasabot og nakita ko wala siya suguas sa Dios, apan nagsurtisep pa sidahan bato kanako. Kay gisuhulan man siya ni Tobias o ni Sanballat. Gisuhulan siya paghadlok kanako aron makasala ako sa ingon nga makapasikalan na sila sa pagdawat sa akong ngalan aging pag-BI-BI kanako. Nag-ampo ako, ayaw kalimti o Dios ang gibuhat ni Tobias o ni Sanballat o ni Siloti sila. Hinumdumi usab ang babaeng propeta nga si Noadias o ang ubang propeta nga naghadlok kanako. Natapos ang trabaho. Nahuman gayon pag-ayo sa parel sa Jerusalem sa ika-25 kaadlaw sa bulan sa Elul, tapos sa 52 kaadlaw sa pagtrabaho. Ang tanan namong kaaway o tanang kanasuran nakabalita bahay niini o nangahadlok sila, nakita nila nga ang maong kalampusan nahimo pinaagi sa tabang sa Dios. Sumao kini ang maayong balita mga higala nga kakuhaan nato o pagtulunan ang kinabuhi ni Nehemias. Ang mga Israelita sa ilang panahon sa diha nga ning rebelde ang mga Israelita sa Ginoo. Gitugot
kanasuran. O lain-lain nga gingharian gitugutan kini tungod sa ilang pagsupak diha sa Ginoo. Usa sa nahimong ulipon si Nehemias usa ka tigtagay og pino ni King Artaxerxes. Usa siya ka tigtagay sa hari sa Persia. Sa taas nga panahon sa iyang pagsilbi sa maong hari, nakita sa hari ang pagkamatinud-anon ni Nehemias. Gitugutan si Nehemias nga muuli dito sa Jerusalem. Mabasa nato ni sa chapter 1 nga sa diha nga uli siya sa Jerusalem, iyang nakita ang paril nga gun-off gikan pa sa pagsakop sa uban nga mga lungsod, sa uban nga mga kingharian, kay gisunog man ang maong Jerusalem, tumpag ang maong paril. Pag-uli ni Nehemias sa iyang pagbisita sa Jerusalem, kay nakabalita man siya ng ubang mga Israelita ning uli na. Apang sa diha maniadto siya, nangutana siya dito sa mga Israelita, nangumusta siya sa ilang kahimtang. Iyang nakita nga luoy kaayo ang iyang mga kaigsuonan. Nga gidaog-daog kipiay-piay sila sa ubang gingharian o wala sila'y katabang o anang nilang luoya. Ang gibuhat ni Nehemias, ning doon siya sa Ginoo, nag-ampo siya, nagpuasa siya o pipinak ang mga panahon. Gigugol niya ang pagpuasa aron pagpangayo sa Ginoo o kapasayloan sa tanang nahimong sala sa mga Israelinon. O human sa iyang gibuhat, nangayo siya og tabang sa Dios. Naunta kaluyan sila sa ilang sitwasyon. O kisang-at ni Nehemias ang iyang plano na iyang panugon pagbalik ang maong paril. Aron mabalik, maproteksyonan ang mga Israelinon nga nimbalik sa Jerusalem. Kining mga kaliwata, kaliwat sa Huda. Sa diha, nagihimo ni Nehemias nga ningdool siya sa Ginoo, nagpuasa siya. Ningdool usab gisang-at usab niya ngadto sa Ginoo, nga tagaan siya pabor nga sa diha, nga modool siya sa nihari sa Persia. Tugutan siya sa iyang plano. Human niya gihimo, nga diyang dool sa Ginoo nagpuasa. Himbalik siya dito sa gingharian din iyang gisilbihan ang hari. Og nakita sa hari og sa reyna nga ang dagway ni Nehemias pwede kayong guula, luoy kayo ang iyang panabuhay. Ningo ng hari kaniya, Nehemias nga nung ingala mang imong itsura. Ning sulti si Nehemias sa iyang sitwasyon, sa iyang nakita. Og iyang gisanghat sa hari na ngayon siya pabor. Nga muli siya, tugutan siya nga muli pagbalik. Nga pinsan kanus-a siya mabalik sa Persia. Tugutan siya sa hari. O nakakita ang hari, ihikap sa Ginoo ang kasing-kasing sa hari. O gitugutan si Nehemias, ipaubanan pa sa mga sundalo, patabok sa suba. O tinghanyo pa siya nga ang kahoy nga diha sa kalasangan, tugutan siya nga mao'y gamiton sa pagbarog pagbalik sa maong paril. Sa diha nga nahitabo na kini gitugutan sa hari, nakabalita ang silingan ng mga gingharian, ginganlan ganina ang Arabia, si Sanballat o ang iyang mga kauban. Naghimo sila og lakang aron sa paghadlok, paghulga ni Nehemias aron dili niya idayon pagbalok ang maong paril, kay nakita sa sikpit nga mga kingdom, kingharian, na ang mga Israel
kung mabarog pagbalik. Ang maong pa rin isip maoy ilang proteksyon. Naghimo o pamaagi si Sanballat aron ilang babagan ang plano ni Nehemías. Apa nakita nato dinhi mga higala na ang kinabuhi ni Nehemías giubanan sa Dios. Sensitibo kaayo ang dalunggan, ang kasing-kasing ni Nehemías. Nakabati siya sa tingog sa Ginoo, nasayran niya na ang plano ni Sanballat dili maayo. Nabisan, natandog ang iyang kasing-kasing ang mga trabahante, nangahadlok sa mga paghulga. Apan si Nehemías nagbarog ni barog siya na iya kining buhaton gayon alang sa kayuhan sa mga Israelinon. Wala siya nahadlok sa maong hulga. Kay ang maong panel nagrepresentar na proteksyon sa mga Israelita. Ang maong panel, kung mabalik ang maong panel, mabalik ang identity sa mga Israelinon. Mudaghan sila pagbalik o makita sa silingan ng mga kingharian nga mudaghan sila o panananginan sila pag-ayo sa Dios kung dunay proteksyon. Mabalik pagbarog ang maong parel sa Jerusalem. Tungod sa kaisog ni Nehemías na wala siya mapildi sa tanang plano nga pagpatay, sa tanang paghulga, bisan gamay si Nehemías, wala na wad-i o paglaog, wala siya naluya. Iyang gidasig ang mga trabahador na nagbarog sa maong parel, kakinahanglan mahuman kini. O nahitabo gayud nga nahuman ang maong parel. O wala na mabiay-biay ang mga Israelino na balik sila. Doon na sila proteksyon. O ilang giday o gipasalamatan ang Diyos sa maong pagkabarog sa parel. Mga higala ng kagabiyon karon. Sa atong kinabuhi, nagkalain-lain ang hulga. Nagkalain-lain ang mga problema nga giatubang sa kinabuhi sa tao. Atong nasayran din niya. Si Nehemías ning doon sa Ginoo, nag-ampo, nagpuasa, nangayog ka pa sa ilungan, nagpaubos diha sa Ginoo. Sa ato usab nga kinabuhi, usahay mawadan kitang paglaom. Labi na kung dagan kaayo kitang mga problema nga niabot sa atong kinabuhi. Wala naing parel na makatabang sa usa ka tawo kung dili ang Dios lamang. Kaya nga parel mao ang imong pagdoon, ang imong mga pag-ampo, pag-inadya sa Dios. Mao kini ang makatabang sa imong kinabuhi. Pag-ila sa Dios kung kinsa siya nga maoy namuhat, nga maoy naghatag og kinabuhi, nga ngano nga makamata pa kita sayo sa buntag nga gikan sa atong pagkatulog kung bawat natong una-unaon, nag-practice na kita sa kamatayon. Kaya kung dili na kita makamatay, it means patay na ang tao. Dunay tao nga mamatay, nga gidala lamang og tulog. Apan salamat sa Ginoo nga sa diha lipot ka nato sa atong mga mata, dunay kahayag o dunay pa'y kininawa ang mugawas sa atong ilong tungod kay dunay Dios nga maoy nagpanalangin sa atong kinabuhi. Ang sama ng akong mga sitwasyon, inyong mga sitwasyon karon. Say, dili ta kasabot ang dagan sa atong mga kinabuhi. Nabisan na nato ang tanan. Wala na tayo problema sa pagkaon. Natay balay kapasilungan. Nakitay makuon sa atong bulsa. Apan nga nung doon na may hawang. Doon na may kulang. Makaingon ka nga nganong na tao magkuhaning kalibutan na. Doon na sa ubang nga na tao. Nga wala naasa ka pobre yun. Makapangutanan nga na tao man ko sa ginikanan nga pobre. Balo pa kayo
higala nga dunay plano ang Dios sa imong kinabuhi. Dili ka makapili kung asa kadapit ba tao ang Dios mo'y nagplano niya na. Kay dunay plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Aron ang ngalan sa Ginoo mahipataas pinaagi sa imong kinabuhi. Walay lain higala nga buhaton sa tao. Iyang iloon ang Dios sa iyang kinabuhi. Daghan kami ang among mga kinabuhi sa diha wala pa kami makaila ni Kristo Jesus. Naglakaw usab kami sa kangitngit, naglakaw usab kami uyon sa among unod, uyon sa among kabubuton kung unsay gusto namo nga mahitabo sa among kinabuhi, uyon sa among gusto. Apan di ay dili ka na may plano sa kinabuhi sa tao. Dunay mas niandot nga plano ang Dios. Ngano ang tao manunong sa nagkalain-lain. Friends, kalain-lain nga mga taktik sa yawa. Manunong sa bisyo. Dol. Unsay buhat nga naa sa kalibutan gusto po nimo maana sa imong kinabuhi. Gusto ka malipay. Apanig uli sa balay kaguol-anan. Tungod kay walay maayong pagkumala sa ginikanan. Ang pagpadako sa ginikanan dili parehas. Apan ang tao kung makakaplag og Kristo makabatoy gayud siya og tinuod nga kalipay. Og pasayran niya ang tinuod nga tuyo og tumong sa Dios nga ngano na tao kanining kalibutana. Higala, matag-usa ka nato. Espesyal ang atong kinabuhi, matag-usa ka tao sa kalibutan. Espesyal ka, atubangan sa Dios. Kagihimo ka sama sa dagway sa Dios. Apan dili makalikay ang tao sa nakalanlain nga mga problema, mga pagsulay, balatian, kapobrehon. Unsa man na siya, dili makalikay ang tao ni ana, muagi ang tanang tao ni ana higala. Ang gihimo sa Ginoo tungod na, balik ko na po tungod na sa sala nga naa sa kalibutan. Nga napanunod nato ni Adan o ni iba. Apan dunay sulbat ang Dios, ang Amahan sa langit. Doon siya'y plano. Iyang gipadala ang iyang buktong anak nga mao sa Jesucristo. Nga ang tanan nga mutuo mudawat kaniya mahimo siyang anak. Ingon diya sa Juan 1:12. Mahimo kang anak sa Dios. Og imong dawaton si Kristo Jesus sa imong kinabuhi. Mao kana ang gipadala sa Amahan nga mutuo galit niya. Kay walay laing dalan kinabuhi o kamatuoran si Kristo Jesus lamang. Walay makaadto sa Amahan kung dili moagi kang Kristo Jesus. Nabago ang among mga kinabuhi, nabago ang among mga panglantaw, diayo ang among mga balatian sa diha nga nakaila kami ni Kristo Jesus. Kung ipapuyo na mo sa among kinabuhi o nakabaton kami o maayong relasyon pinaagi sa among pagtuo o pagdawat ni Kristo Jesus. Ilado ninyo dinhi ang kinabuhi ni Pastor Jirel. Grabe ang gibuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Dakong kabaguhan ang naitabo sa iyang kinabuhi. Kadang lamang nagpamatuod nga si Kristo Jesus buhi. Wala siya nagpabilin sa lubnganan. Nabanaw siya sa pagkatulog ka adlaw. O tuwa siya naglingkod sa trono sa Amahan. O babalik siya aron sa paghukom sa talan. Mao kami walay undang sa pagmantala sa mayong balita. Aron ang tanan masayon nga dunay Kristo Jesus nga mobalik, mohukom kanatong tanan. Ang tuhan sa tao buhaton sa tao, dawaton niya si Kristo Jesus og iyang ilon og Dios og maniluwas siyang kinabuhi og makabaton siya og kinabuhing walay katapusan. Masaya itabo sa kinabuhi ni Himayas. Iyang itawag ang ngalan sa Ginoo. Ang Salmo 121, nagaingon ang pulo.
Ang Ginoo mao ang akong tigpanalipod. Milantaw ako sa kalipilan sa kalutana. Diin kapitan ang akong panabang. Ang akong panabang na ikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Mao kini ang gituhat ni Himayas iyang gilang Dios. Dili niya itugod na ikaw madakinas. Dili matulog ang imong tigpanalipod. Mga igala, ang Ginoo wala natulog. Kung sa mga atong gibuhat sa tago, wala man na hibawi, ni bisan kinsa apan ang Dios, wala natulog. Kung sa man ang imong gibati karon, ang Dios nakakita niya na nasayon siya. Sa imong sitwasyon kay wala siya natulog. Ang Roma 10:13 nagaingon, ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Luwason sa Ginoo ang tanan nga magsangpit kaniya. Nakakita ang Ginoo sa imong kinabuhi karon. Nakakita ang Dios sa imong paghilak sa tago. Nakakita ang Ginoo sa imong tinguha, sa imong kasing-kasing. Ilha si Kristo Jesus sa imong kinabuhi higala. Tabangan ka namo kung saon nimo saon nga dawaton si Kristo ug papuy-on diha sa imong kinabuhi. Ang Jeremias 33:3. Jeremias, salpita ako ug tabagan ko gayon ikaw. Ipadayag ko kanimo ang kahibulungan ug katingalaang mga butang nga wala mo masayri. Kung saman ang imong sitwasyon karon, akong pasalig na kini si Kristo Jesus. Buhaton niya kung unsa ang imong ipangandoy ning kagabion karon. Mayong gabi. Mayong gabi mga higala din sa ba. Ako pagtahog sa atong mga turok na leaders. Makihata mo nga ang Ginoo na higugma kaninyo. Gusto ko nga magtestimony tungod sa kaayo o kadako sa iyang gibuhat akong kinabuhi. Sa bata ako, pareha usap ko nagpuyo sa usa ka barangay. Barangay na gamay lang kaayo. Unya, pobre gyud nga pamilya. Ang akong amahan namatay, tulo pala ko katuig og tunga o sa nagpuyo ko, nagdako ko sa akong lula kay kuan man kanang ang akong nanay ingat tumanog Manila para manarbaho o naglinyo ko ng otro. So diha ko sa akong lula, inaw sa kabata nga kay sa akong lula kay tigulang naman, so ako tibaligya. Kabalo ko mga ligya, bisag unsa. Mga dahon, mga sili, mga ganas, tanan nga karisdanan ako ng nagihan. Pero bisan sa akong pagkabata, din ako ang misyon sa akong kinabuhi. Usa niya analong ko nga, muabot ang araw, muabot ang adlaw nga, makasakay di kong eroplano. Ako din ang panandoy. So sa diha, kanulay itro nga, maglupad ito sa ibabaw. Itro ang tawag anak. Mayroon ko itro, huwagin ko kay musakay ko limo. Ingat ko lang ako mga igagaw. Sa kanyo ang bisyo sa ka, anak ka lang o pobre, huwag ka tatay. Iyon ko magbuot ng ka, musakay lagi kong eroplano. Bukang bibig ako ng eroplano, musakay ko kong ano, lagunan ko. Karindot na ha, upo ako sa itaas, no? O salamat sa Ginoo, kami abot ang punto nga, nakasakay ko kong eroplano, sa diha nga, niabot ko sa pag-occupina sa college, dito sa Papua New Guinea. O sa kanasod nga, wak ko kalabutan ako sa itsura nila.
Wa ko kahibaw nga grabe na dito. So ila kung gidala sa ospital, pag ato sa ospital, ino na ang doktor. You have only 30 minutes to live. 30 minutos na lamang kung wala ka gidala diri. Patay kang bata ka. Wa ko kahibaw ni anak. Mao na ni sa kinihubog, ha? So maayo na lamang na dito sa malaria department, dito sa kanang ospital, ang in-charge sa kanang malaria department ko sa Pilipina lady. O dito, ingon sa na, okay. Tuwag ka doon na kayo malaria, o yung ilang gitanaw, pinaka-worst na malaria nga, naa kanang itong hapit sa gusto mo, ditong magsisigog sakit sa kasakit, kaya naanadapis sa akong utok. So, nagotro ko, medication, gala, 14 days na injection, adlaw. 14 days. Mikrofon. Hello. 14 days na ko balik-balik sa ospital. Luya na kaayo. Nakaingon ko nga Lord, mao naman siguro ni. Pero nag-ampo ko sa Ginoo, Lord, nagtati ko gigayon kay makalagad pa ko nimo. Dibatan ko pa lang ko, di ko gusto nga mamatay. Dini sa lugar nga wala kami ko ka mag-anak. Walay paryente, walay nanay, walay lula. So hila ko das Ginoo, pero nagkaluya ang akong lawas. Pero I tell you, sa diha nga nagsige kong ampo, mga kauban ako ko sa pagtuo, nag-ampo. Niabot na lang kayo na after 14 days, dineclare na I am malaria free. Wala na ko'y malaria. Abi ninyo mga higala, sa diha nga ingon nila, kung taktan ko ka ang malaria, for life na. From time to time, mukuhander na siya, mubalik siya. From time to time, magsigig balik ang sintoma. Pero sultihan ka, nga ako nga nagkasakit ng malaria, wala na ibalik, tungod ka, ayaw ko sa atong Ginoo. Never nga naitabo, niabot na lang ko sa akong edad karon. Patanon pa ko ato, I was just 22 years old. Pero sultihan ka, wala yun na ibalik. I was totally free. Totally, kadagwatong kong kagawasan. Ingon pa sila, maghuwag ka. Kaya after 10 years, mabalik lang imo. Sultihan ka, wag yun na ibalik. Tungod kay ang Ginoo, nag-ayo nako. Ikaw karong kundura kay balatian. Sa tanaw ni mo siguro, imposible kang ayun. Pero ang atong Diyos mo ayo gayon. Kaya nga naman, milagroso siya nga Diyos. Siya nga Diyos na ikongto ka nimo. Siya nga Diyos na plano nimo. O gusto sa Diyos na ayuhon ka. Kung sa kundura kay balatian karon ng Ginoo, Lord, gusto ko nga maayo. O matagan ka na kong chance na mga lagat ko nimo. Kung ano man, kung ibuhat na sa Ginoo sa akong kinabuhi, buhaton ko na sa Diyos tungkol kay nahigugma siya. Ang Diyos wala'y pinalabi. Ang Diyos wala'y pinalabi. Naamang kay kaya o wala man higugma ka sa Diyos. O gusto sa Diyos, natagani mo sa chance. Pagkipagrelasyon diha sa niya, dili reliyon, kung dili relasyon diha sa Diyos. Andam ang Diyos nga mutabang nato. Kaya nga naman, wala mausab ang Diyos kahapon, karon, o hangtod sa kahangturan. So di ako karon nagbaro. Walay malaria, walay sakit, totally free in Jesus' name. Tawad kay ang Diyos mananambal. Dili lang siya manluruwas, kundi mananambal. Usag sa ka Diyos nga mananambal. Kung unsa may imong sakit karon, sultihan ta ka doon na kay paglaom. Kung ikaw po batanon o bata, doon na kay pangarap, wala pa yung imposible. Bisa ng imong ginikanan o wala may, kanakitang walang kaya. Pero sa diha, namutuo ka sa Diyos. Mahitabo o mahitabo, upang sa imong determinasyon. Sa diha nga, mudoon ka sa Ginoo, dili ka magmahay. Tungod kay ang Diyos, nga among giingon nga si Jesu Kristo. Ang Diyos nga si Jesu Kristo, nahigugma ka nato, o doon siya'y maanyag,
manindot na plano sa kada usa. Kani kagabi na ako kang hagiton. Kung doon na kay balatian, nag-ampa ko nimo karon. Kung doon na kay balatian nga sa tanaw nimo bisag unsa, allergy man na, TB man na, cancer man na, hubak man na, o unsa man nga sakit sa katawan sa pisikal. Kung kaya kaya na sa Dios. Kung kaya sa mga doktor, mas labang kaya na sa Ginoo. Tungod kay gamhanan ang atong Dios. Ikapiyo ng imong kamot, o asa kapit ang imong sakit. Ikapiyo ng imong kamot, o asa kapit ang sakit karon. O naman galing sa imong tiyan. Kung doon naman kayong balatian, ana sa tiyan. Kung ang imong balatian, naasa imong ulo, niya sa ulo. Kung ang imong balatian, naasa ka na gitawag ng arthritis. Ana sa imong tiyan, o sa imong kamot, depende na nimo. Ginoong Diyos, dagang salamat kay ikaw sa kamananambal nga Diyos. Walay imposible diha kanimo. O among gituohan ng Diyos nga matag balatian. Imo nang gidala dito sa cross sa Kalbaryo o pinaagi sa imong mga labod. Kami maayo na sa ngalan ni Jesus. Akong i-rebuke ang tanang sintomas sa sakit. Akong gitunlo ang buhat sa yawa sa mga sakit na naa sa katawan imong laba. Sa pangalan ni Jesus, o akong i-rebuke o layas dito sa imperyo. O I declare that Jesus heals today. You are healed. You are healed. You are healed in Jesus' name. Amen. Sana'y dumarating ang pagsubok sa buhay mo. Habang nagalilangan ka sa Panginoon, nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin. Praise God, hallelujah. Kung minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo, na para bang nag-alilangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin. Ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo. Si Jesucristo, ang sabi ng Panginoon, umawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali natin lumilipad
limot sa Panginoon, sa oras lang tayo'y sagana na. Kapag dumarating na ang mga kagipitan mo, saka palang sa kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo may handang tumulong sa'yo na titibay si Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Wow! Oh! Walang imposible sa Panginoon. Hallelujah. Usapit naman ta sa ngalan sa Ginoo. Hanggang siya na mutubag sa nato nga panginahanglan. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Wow! Wow! Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Wow! Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Nagingon ang Biblia, sa tao, imposible, apan sa Diyos, walay imposible. So, nabati na to ang mensahe o ang testimony, meaning nagabiyon, ay among kanon na yung dala, nagbantala naman kami, na dunay Diyos, Diyos na may gugmaon, Diyos nga maluloy-on, Diyos nga may lagroso, o kiniyang ano na yun among dala. Mga sa mga namati ng taknaa, naakaman sa problema, panginahanglan, atong testimony kanina nga taas as bukid, nagsinati niya pag-GBI, pag-puli, sa mga tao nga tuwa dito kay pobre. Normal naman ka na. Tingin sa kagabion na kanato siguro diri. Naglibog ka na. Nagbumot na pangunahon na. O nagpaglaong. Pero nagadala kami o mensahe na ang Diyos. Diyos na walang usap.
sa panahon ni Nehemiah, makutong dala sa kaminsay sa mga kauban. Diyos siya Nehemiah, Diyos sa unang panahon. Diyos usab siya karon. Diyos usab siya sa malabot. O ipadala sa Diyos ang iyang bugtong anak. Kaya nga itong kapanahonan. Kaya karon, ang anak sa Diyos na si Jesus, na dili naman siya makita, apanaa siya nagatindog sa imong tubangan. Nagaingon siya sa ngawan ninyo ako, nagatindog sa tubangan, o nagapanuktok ang namati sa akong tingog, o anda mo ablis ang sultan, at masunod ang makikuban, o makiksalo sa walay katapusan. Mga kanak si Jesus, nagulat lamang siya na ang tao na imbitar kaniya o pasulod na siyang kinabuhi. O ako sigurado, unimo ka ng katagan o kay gayunan si Jesus, doon na kay kabaguhan sa imong kinabuhi. Kini ako makauban diri. Kailangan lang ang mga kasinagian. Kata nagtisimony nga nagkasakit o malaria, na diri nga ipanghilantan o kubanta nga naanas kamatayon. Pero ang among ikasaksi na tungod ni Ginoong Hesus, kami nakaabot din hikaron mga buhi pa. O doon ay mga gibuhat ang Diyos, doon kay ang Diyos milagroso siya. O kana mao si Jesus kaniadto nag-ayo siya dagang mga masakiton. Dili siya na usap. Bisan karon di man nato makita apan pinagi sa Espiritu Santo anaa. Buhi siya, gamhanan siya. Busa nining kagabion ako mong awhagon. Dili mo na ako hagiton. Awhagon ra, dasigon. Kaya tagaan niyo higayon si Jesus nga makasulod din na sa inyong kinabuhi. Busa, kung andam ka na, ang pag-ablis sa mga pultahan, pinaagi na at pagtuo, ang ikaduha, pinaagi sa itong pagsulti sa itong baba. Kung ready ka na, musunod ka ni nga pag-ampo, himuan ni nga personal, ni mo nga pag-ampo ya sa Ginoo. Ginoong Jesus, salamat nga aniha ka karon. Bituo ug miila ako kanimo nga namatay ka dito sa krus tungod kanako. Pasayloa ako sa tanan ko mga sala. Ginoong Hesus, akong yablihan karon ang pultahan sa akong kinabuhi ug ako kang giimbitar nga mosulod aron makikuban kanako, makiksalo sa walay katapusan. Gikan karon ako kang ilhon, simbahon o alagaran sa tibuok kong kinabuhi, ingon ka personal nga Dios o manluluwa. Ginoong Hesus, isulat ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Amen. Kumisunod ka ni ato nga pag-ampo naana si Jesus karon diha sa imong kinabuhi. Mupuyo siya diha kanimo hangtod na dili mo siyang ingnon kahawa o siya mo imutabang sa imong kinabuhi. Nawalan ka siguro paglaom, naglibog kasi mong kinabuhi o kuban pa, siguro gitagalan ka, nag-maintenance ka, daghan nga mga problema, pero si Jesus nga nakasulod karon diya sa imong kinabuhi. Ako sigurado nga tabangan kaniya o dili kaniya pasagdan. Ang imo lamang gikinahanglan kung doon na kay Biblia, pagsugod o basa sa imong Biblia. Kasagaran sa tuwa, itagaan sa Biblia sa laing relihiyon. Kung na itong termino. Yun na ako. Pero sa dang isugdan ako basa, ang Ginoo nagpapadayag
sa iyang gahom nga sa akong kinabuhi. O katong dunay mga balatian, ang deklarasyon sa among kauban, kadto dunay gahom, dawata na lang ang imong kayuhan kung sana masakit. Kana nga sakit sa tunglo na kana, o ikaw giayo ka na sa Dios. Ang imong gikinahanglan, mutuog ka lang, pasalamati siya ng kagnaan, kaya giayo ka na sa mga hubag-hubag sa imong lawas, sa ulo, o pagka, sa ngalan ni Jesus, maayo ka na, dawata ang imong kayuhan. Amen. ng Diyos, kalabing gamhanan, balaan nga Diyos, halangdong nga Diyos. Lord, I declare and decree, nga kahayag ka sa langit, pagalabdag, dapit nga barangay na pa, o ang tanang pamilya, magkatawhan ay kinabuhi, akong gideklara, kailang madawat, maangkon, ang kaluwasan, ang kinabuhing walay katapusan, mutagaya ngadto sa ilang kinabuhi, in the name of Jesus Christ of Nazareth. O ang tanan Espiritu sa ngit-ngit, nga naging kontrolar sa matagunahuna sa mga katawhan, at rebuke na mong pahawa, muhunong sa paglimpong, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Every stronghold, I command you, you are powerless demons, in the name of Jesus, in the name of Jesus, mapukan at tanang balay sa kanitnit, mga balay sa demonyo, in the name of Jesus Christ of Nazareth. I declare deliverance in the name of Jesus, in the name of Jesus. Ang tanang may kinabuhi, gawas nun, na musampit sa ngalan sa Diyos, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ang tanang may mong gawas nun, nga mudawat sa kinabuhi walay katapusan, in the mighty name of Jesus. Salamat o God, dahil mong posisyonan ang kanang katauhan, ang tanang may kinabuhi, gikan sa mga bata, mga batanon, ngadto sa mga dagko, mga tigulang, I declare salvation in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Ang kanang tunglong, maputol in the mighty name of Jesus. Tunglo sa kalisod, tunglo sa sakit, I command you, maputol ka, you are powerless in the name of Jesus Christ of Nazareth. And I declare and decree, ang iglesia sa Diyos na nakitungkot nga dapit at tunay multiplication sa dagang mga kalag na nagaluwas in the mighty name of Jesus. Salamat to God nga diin ikaw ang Diyos padayon nga mamuhat sa tanang katawhan nga nagapuyo nga dapit ng Diyos barangay na ba in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Father God, in the name of Jesus, I declare blessings, Lord, dinhi sa barangay na ba. Ikaw, Diyos, pagkapanalangin sa among barangay kapitan, I declare blessings, Lord, sa iyang kinabuhi, Honorable Vicente Madonero, ito man sa iyang tibuok panay, sa iyang pamilya, sa iyang mga mahal sa kinabuhi. I declare, Lord, good health, long life, in the name of Jesus, knowledge and wisdom, na plano pa ang mga kalampuan din sa barangay na ba in the name of Jesus. Isa pa man sa mga konsihan din sa barangay na ba, I declare blessings, Lord, sa tagsa nila ka mga kinabuhi. Ingon man nga to sila mga pamilya. I declare, Lord, na ikaw, Diyos, maghahatag kanila maayong panlawas in the name of Jesus. Knowledge and wisdom in the name of Jesus. Isa pa man, Lord, sa tanan nga mga galamiton, BHW, barangay tanod, utilities, mga tanan nga nang empleo din sa barangay na ba in the name of Jesus. I declare blessings, Lord, good health, long life sa ilang mga kinabuhi, ingon man sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Bisan pa man, Lord, I declare blessings sa tanang source of income din sa barangay na ba. I declare blessings sa mga kalubihan, mga nanagkupras in the name of Jesus. Adonai kusog kabaskog sa mga panlawas, sa mga nanagkupras, mga manakaig lubi. More harvest, in the name of Jesus. Adonai ma-harvest nga mga kalubihan in the name of Jesus. I declare, Lord, nga mamungag daghan ang mga kalubihan. I declare blessings sa Ginoo sa mga kabasakan in the name of Jesus. Ikaw, Diyos, magapanalangin sa mga kabasakan din sa barangay na ba. Ikaw magapapamulag daghan, Ginoo, tungkol kay ikaw man ang makahimo nini in the name of Jesus.
In the name of Jesus, bisan pa man Lord, tanan nga klase sa panginabuhian sa mga namuhi o mga kahayupan, mga baboy. I declare blessings in the name of Jesus. I declare na doon ay investors nga matinud-anon, nga musaka mga buyers sa produkto dinhi sa barangay na ba. In the name of Jesus, manaka sila dinhi nga mamalit og mga produkto sa barangay na ba. Ang tanang produkto dinhi sa barangay na ba walay mapanos. In the name of Jesus, adunay mamalit. In the name of Jesus. Isa pa man Lord, I declare Ginoo nga ang tanang katawhan dinhi sa barangay na ba makabatulog kagawasan sa kalisod. In the name of Jesus, I declare and decree nga ang tanang katawhan dinhi Ginoo makapugto na sa gapos sa kanihid, gapos sa kapobre. In the name of Jesus, I declare and decree nga ang tanang katawhan unlambo, ang tanang katawhan mausab ang dagan sa kinabuhi. In the name of Jesus, I declare covering so God. Yan ang mga barangay na ba, iniway Ginoo sa tanang matang sa katalagman. Liguna ang among mga panimalay, Lord, sa tanang matang sa hulga, sa katalagman. In the name of Jesus, I declare Ginoo na ikaw magaligon ini mga barangay na ba. In the name of Jesus, bisan pa man Lord, ang tanan nga mga empleyado sa gobyerno din sa barangay na ba, mga maestro, mga nagtrabaho sa Department of Education, bisan pa man Ginoo mga empleyado sa municipality of Hinunangan, I declare blessing sa ilang mga kinabuhi. I declare knowledge and wisdom. I declare good health, long life Ginoo, nga daghan pa Ginoo nga makakaplag sa imong katuyuan Ginoo. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Amen. Heavenly Father, God in heaven and on earth, in the name of our Lord Jesus Christ, I declare blessings to all kinds of religion here in Barangay Naba and even the whole town of Hinunangan. For the Roman Catholic, Aglipay, Iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventist, Jehovah's Witnesses, born again Christians, United Pentecostal Church, United Church of Christ of the Philippines, all kinds of Baptists, MCGI, Islam, and others. I declare blessings for all of them, including their leaders and all members, physically, mentally, emotionally, even financial stability, ministry successful, peace, joy, and long life. This word I declare in Christ Jesus' name. Amen. Hallelujah. Lord, sa amo sa napagtapos, akong gitugyan o gisalig kanimo ang tanan nga imo sinyuhan pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus ug sa iyang hamiling dugo nga nabuhos samtang siya gilansang dito sa krus sa Kalbaryo. Ang tanan namong mga pag-ampo, ang tanan namong mga deklarasyon alang sa kaayuhan sa tanang mga katawhan, sa kalambuan ini nga dapit sa naba, alang sa kalinaw o sa kalipay sa tanang mga katawhan, sa kaayuhan sa mga balatian. Wala na sila'y balatian tungod kay maayo na silang tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, usa ang tanan lumulupyo magmaligpayon. Wala na ikatubot usab nga mahitabo tungod kay ikaw man ang maghari sa tanan mga katawan. Doon na na'y paghigugmaay ang matapusan. Dalay kun ka, Dios, sa walay katapusan. Amo kang gipataas, gipasidonggan,
gipasalamatan ini nga dapit sa imong pagkamaayo. Salamat Ginoo. Madong. O padayon na mo gitugyan usab kanimo ang proteksyon kanamong tanan ng imong pagbubuhat. Ang mga sakyanan, ang among mga agihanan sa among pagpamaoli. Lord, padayon nga magapadala ikaw sa imong mga anghel. Aron nga may mag-ministeryo, mag-aatiman kanamo, makaabot kami sa among panimalay nga malipayon ug padayon nga nagaday kung nagasimba kanimo. Oh. Kay ikaw Get- man, get ready ang na mo. magapiktar ka na mo. Ingon man sa tanan mga katawhan, meaning dapita. Usa mo kagibataan, amo kagipasalamatan, ug padayon nga pagkasimbahon. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen, Amen. amen. Okay, kumanami. Kaya nga ito namin sa Tabirag. Tabirag na. Okay, let's go.